patawarin niyo po kami, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na linisin mo po kami ng banal na dugo. Hayaan mo po, Panginoong Diyos, na mangusap ka sa amin sa gabing ito. Nais po namin na maging malinaw, na walang hadlang sa pangungusap po sa amin sa gabing ito. Panginoon, dalangin po namin ang pagpapala mo sa iyong lingkod kay Pastor Alex. Nagagamitin po ninyong daluyan ng iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, yung lahat po ng mga kailangan niya para po madala sa amin yung mensahe po ninyo ay ibuhos niyo po sa kanya ngayong gabi, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na makakilos ka sa buhay po naming lahat. Hayaan mong dumaloy sa bawat tahanan namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala mo dahil alam namin, Panginoong Diyos, na kalakip ng mga salita mo ang lahat-lahat ng pagpapala na mararanasan po namin. Minsan po, sa iyo po muli ang kadakila at kaluwalhati at karangalan sa tanging pangalan po ninyo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Yan. Sabi po sa 1 Chronicles chapter 16 verse 25, si Yahweh ay dakila at karapat-dapat na purihin. Siya ay higit sa mga Diyos ng buong sanglibutan. 1 Chronicles chapter 16 verse 25. Victory, kapatid na Faye Ganda. Sundan natin yung sinabi mo, 2 Chronicles 15:7. But as for you, do not give up, for your work will be rewarded. Victory, kapatid na Mami Tess. Ninang Tess. Yes. Parang Narinig ko ako. Psalms 39. Oh Lord, you have searched me and know me. Victory ba? Sasabihin. Aba. Victory. Janelle. Kamutulo. Ano ba ni Janelle? Kamutulo. Victory, Michelle. Baka hindi niya lang sakal. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Victory. Victory, kapatid na. Sino? Alan. Alan. Mama, mahina ang signal. Walang dayaan. Kahit sa memory verse, mandaraya ka pa rin. Diyos. Sige lang nga. Joshua. Basta Joshua, hindi ko alam kung saan yun. For me in the house, we will serve the Lord. Kapatid na pero nga Hazel. Ay, nasa sasakyan. Nasa biyahe yata si Ate Hazel. Sorry. Nasa biyahe. Ano po ba? Memory verse, kapatid. Memory verse po? Apa. Matthew 7 verse 13 to 14. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it.
but small is the gate and narrow is the road that leads to life, and only few find it. Chapter na yun ah. Ready ako, di ba? Ang galing ko, no? Apo, victory. Victory, kapatid. Sino pa po ba hindi ko alam eh? Wala mo. Sino pa? Kahit sino. Kuya Gino? Pwede. Kuya Gino, there. Kuya Gino, are you there, Kuya Gino? Dahil ang pinakamalapit ko, Gino, ay si JR. Si JR po ang sasalo kay Kuya Gino. Tubong suot ng damit, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have towards you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a good future. Victory, kapatid na Ate Dayan. Yeah. Ako pala. Ay, bul. Sakit sa tayo. 2 Corinthians 4:5, for we do not preach ourselves, but Jesus Christ is Lord, and ourselves as your servant for Jesus' sake. 2 Corinthians 4:5, victory, kapatid na sino pa ho ba hindi natatawag? Nanay mo, tsaka si Pam. Sister Pam. Nahanap pa ako eh. Dadaya ka pa kayo ah. Mga taga-English. Colossian. Colossians 3:22. Oy, Narinig hindi lahat ng taga-imo. Sorry. Nadidinig ako? Yeah. Colossians 3:23. Work. Do it heartily as for the Lord, not for human ano yun? Yun. Yeah. Stop na po natin yung Stop na po natin yung memory verse. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Talagang handang-handa kayo. Lalo na si Janelle, hindi ako makapaniwala na nakapaghanda si Janelle Yan. At na po tayo. Dito na po si Pastor para po sa salita ng ating Panginoon. Pastor. Good evening sa ating lahat mga kapatid. Ngayon nga po ay second lesson natin sa new topic natin about Ecclesiastes. At ang ating theme ay finding sense or meaning in life. So hindi na tayo mag-review kasi mahaba na yung nasabi ko. Just hope na doon sa mga background natin na binanggit last Wednesday ay may mga na-retain na mahalaga sa inyo. Kasi essential yun para sa dire-diretso nating pag-aaral ng Ecclesiastes, hindi tayo mawala doon sa flow. Okay? So uling idagdag sa gabing ito. Una nga pala, magandang gabi sa ating lahat. Excited eh. Magandang gabi sa ating lahat. Salamat at tayo ay nandito muli para mag-aaral ng salita ng Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon. Gusto ko rin sabihin na ang sulat ni Solomon, he was looking back. He was looking back. Okay? So, naka-recover na siya nung sinusulat niya ito. Sinasell niya lang sa atin yung kanyang experience. So, parang journal niya ito. Journal ng kanyang buhay. Parang diary. Ganoon. Okay? Pangalawa, dahil nga nasabi natin na ang Ecclesiastes is a wisdom literature. Hindi siya nag-a-appeal maigi sa mind. Although hindi natin sinasabi na nawala itong intellectual o wala itong doctrine or principle. Ang sinasabi lang natin, pag wisdom literature, parang samyan o mga awit. Di ba? Pag binabasa natin yung awit o yung mga psalms, dahil poetic siya, mas ang involved dito yung emotion, di ba? Yung ating feeling. Kaya pag nababasa natin yung psalm, di ba? Down tayo. Nabasa natin yung the Lord is our refuge, a very present help in times of trouble, di ba? Dadamahin natin yun, no? So lalo malakas tayo.
So, ganito ang Ecclesiastes. Hindi siya more doon sa mind, sa intellect, more siya doon sa emotion, sa damdamin natin. Kung ano yung naramdaman ni Solomon doon, parang gusto niya ipadama sa atin ano yung impact kapag nawala sa picture na buhay natin ng Diyos. So, tayo doon. So, kailangan kasama yung emotion kasi poetry ito. And ano pa? Okay, yun lang. Okay. So, tara tayo sa chapter 1 ng Ecclesiastes. So, as we go along, babasahin natin ilang mga verses sa chapter 1. Okay. Number one. Solomon rejected all forms of earthly pursuits because death will end everything. Okay? Para kay Solomon, lahat ng mga pinagpagalan niya dito sa buhay, yung siya ay nabubuhay pa, sa lahat ng area, marami siyang pinarsu sa buhay niya. Sabi niya, walang kabuluhan pala ito, wala itong kabuluhan kasi ito ay tatapusin ng kamatayan. Ito ay sinabi niya sa verses 3 and 4. So let's read that. Sabi, okay, isa ko sa verse 1, the words of the teacher, son of David, king in Jerusalem. Sabi niya, meaningless, says the teacher, utterly meaningless. Everything is meaningless. Okay, di ba? Sabi natin, vanity, yung isang salin. Sabi sa verse 3, what does man gain from all his labor, at which he toils under the sun? Verse 4, generation come and generations go, but the earth remains forever. Hindi natin, ang unang sinishare sa atin ni Solomon sa kanyang diary, sa kanyang journal. Sabi niya, he rejected all forms of earthly pursuits because death will end everything. So, para kay Solomon, ano man yung nakambit niya sa buhay, lahat, para sa kanya, kinonsider niya na yung baliwala o meaningless. Kasi sabi niya, mamamatay din pala siya, puputulin lahat ng kamatayan ng lahat. So, baliwala lang, yung sabi niya. Okay? Para sa kanya, everything was fleeting. Lahat ng bagay dito sa mundo ay panandalian lamang. Which, in one sense, totoo yun. Alam natin yun. Even the Lord, sabi niya, di ba? What does it profit a man if he gains the whole world? Pero loses his soul. Kasi ang sanlibutan, everything in this world will really fade away, mawawala lahat. Okay? So, sa kanya, isa lang yung permanente, yung cycle ng nature. Kaya ang sabi niya sa, later on, sasabihin niya sa verse 5, no? Pero sinasabi niya na, sabi sa verse 5, halimbawa, the sun rises and the sun sets and hurries back to where it rises. Okay? Sa verse 6, tignan niyo, the wind blows to the south and turns to the north, round and round it goes, ever returning on its course. Okay? So, nakita natin, napansin niya na ang permanente lang yung cycle ng mundo. Kaya ang sinasabi niya sa verse 5, yung pagsikat ng araw, yan, permanente yan. Sabi niya, sikat ang araw ngayon, pagdating sa hapon, yung araw. Tapos napansin niya rin yung ihip ng hangin. Sabi niya, umiihip ang hangin sa south, tapos mamaya sa north, paikot ng hangin. Intindihan natin mga kapatid. Tapos, ang buhay naman daw, sabi niya, ngayon, buhay ka, isang generation, buhay ngayon, bukas dalawa, wala na yung generation ito, papalit naman isang generation. Generations come and generate the earth. Sabi niya lang na dito, makakalimutan, mga kapatid. Sabi niya, everything that we have worked here, everything about our life, everything that we have accomplished in this world, sabi niya, makakalimutan din pala lahat yan, mawawala din lahat yan. Okay? Diba? Sabi natin na ang mga sinasabi ng Solomon ay hindi lahat mali, pero hindi naman lahat ay tama. Okay? Kasi nga ho, overwhelmed siya. Ang anumang bagay, meron ka dito. Kung man ay may career, kung man ay mataas ang natapos mo,
marami ka mang pera, lumalong, nila-enjoy mo sa buhay, kahit ano na meron ka, kahit ano ang nagawang sa buhay na na-accomplish mo pa. Wala din yan. Kasi ang uuwian mo naman kamatayan. So, paano wala lang ang lahat? Pero ang permanente lang sabi niya, yung nature, yung cycle ng nature. Mga kapatid, makita ko natin dito na sabi nga natin na somehow totoo ang sinasabi niya. Kasi ang lifespan natin ay mayroong limit. Di ba ba, nitong lockdown na napapadala ko dyan sa tahimik state, especially nung wala akong masakyan, no? Siyempre dahil cemetery yan. May mga punto dyan doon na talagang lumang-luma na yung kumbaga mukhang di talaga pinupuntahan ng maraming taon na yung mga mahal sa buhay. Siguro yung naiisip ng Solomon. Di ba? Mga kapatid, ang memory ng mga tao ay mayroong hangganan din. Pero maybe, halimbawa, tanongin ko kay mga nanay ngayong gabi, ano ba kung niluto nyo last Monday? Ano ba araw ngayon, Merkules? O anong Monday? Ano bang niluto nyo, pagkain, ulam? O nung Saturday, last week, ano yung inalmusal ninyo? No? Siguro iba natatandaan nyo, pero later on, malilimutan natin ang lahat. No? Kaya sabi ni Solomon, malilimutan natin ang lahat. Tayo rin po, malilimutan pa tayo ng mga tao. Maybe, yung generation ngayon, kilala pa tayo. No? Bawa, kilala pa natin siguro yung lola natin. O lolo ninyo, alam nyo pangalan. Kaya yung magulang ng lolo nyo, o yung lolo ng lolo nyo, hindi natin kilala yun. Diba? Hindi na. Kayo? Kasi, malayong henerasyon na siya. Yun ang sinasabi ni Solomon. Malayo na siya. No? Ilang henerasyon ng lumipas, hindi na natin sila kilala. Ganun din tayo, sabi ni Solomon. Darating ang time, ang magkakilala lang yung generation na yun. Pero after 2 or 3 generations, hindi na rin tayo maalala. Makakalimutan na rin tayo. Ay sabi niya, nakakapagod na ang buhay. Yan ang isang conclusion niya doon sa kanyang journey tungkol sa buhay. Ganyan ho? So, sooner or later, we will be forgotten. We will all become footnotes in our earthly existence. Footnotes na lang ho tayo ng history. Wala na tayo. Kayo? At mga kapatid, most probably, kaya niya napagod din siya sa kanyang pagpapasyal sa Diyos. Which is, sabihin na natin parang ang hirap i-explain yun. Pero hindi na nangyari. Alam po natin na sa kanyang kabataan, nasunod siya sa Diyos. Dependent siya sa Diyos. Pag dumating yung pagkakataon na parang pinasawaan niya rin yung pag-sunod sa Diyos. Kaya nga, in-explore niya po, mga kapatid, yung mga bagay dito sa mundo. Kaya si Solomon ho, para sa kanya, parang walang naging kapaki-pakinabang as far as he was concerned during sa time na nalayo sa Diyos. Lahat empty, lahat vanity. Kaya nireject niya, nireject niya ang lahat ng kanyang na-achieve sa buhay. And later on, sa pag-aaral natin, makikita natin ano yung mga na-achieve niya. Napakarami ito. Pero sabi niya, wala lahat ito kasi ang kamatayan ay tatapusin ito. Okay? Mga kapatid, ano ang pwede natin sabihin? Okay, ito lang ho. Para balansin natin, itutuwid natin, i-correct natin yung perspective niya na kaliwa sa ng Diyos. Earthly labors or pursuits are not in themselves wrong or evil. Ayan, kita natin. Rightly pursued, they are approved by God. Ulitin natin. Earthly labors or pursuits are not in themselves wrong or evil. Rightly pursued, they are approved by God. Tingnan natin. Ang nagkamali si Solomon sapagkat ang labor po, ang pag-achieve ng anumang bagay dito sa mundo, ito ay not in themselves masama. Hindi siya evil. In fact, tingnan natin yung testimony niya mismo, scriptures tayo. Proverbs chapter 16, verse 3. At siya pong sumulat nito nung midlife niya. Sabi sa Proverbs 16, verse 3, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Tingnan niyo yan, no? Okay, pwede muna tayo. Commit to the Lord whatever you do. So, siya po ay nasa Panginoon pa. At nung sinusulat niya ang Proverbs, maraming nahingi sa kanyang Father. Ito yung mga payo niya. So, siya mismo, sinasabi niya, kung ano man ang plano mo,
kung ano man ang gusto mo sa buhay, kung ano man ang gusto mo i-pursue, i-commit mo sa Diyos. Ano man ang gusto mong gawin at i-establish ang iyong plan. In other words, tutulungan ka ng Diyos. So dito po, maliwanag na kinontradict niya na. Itong sinabi niya sa Proverbs, kinontradict niya sa Ecclesiastes. Pero ang tama, itong nasa Proverbs. At agree kayo, di ba? Nagaling sinasabi natin. Marami siya sinasabi sa Ecclesiastes. Half-truth. Hindi totoo lahat. May mga mali doon. At ito nga po ang isang sinasabi natin mali ni Solomon. Nagkamali siya. No? Sinasabi niya, bali wala lahat ng bagay dito sa mundo kasi tatapusin ang kamatayan. Iyo, sinasabi sa atin ang salita ng Diyos. At siya mismo nagsabi na hindi, may reason, may value na ano man yung gagawin natin sa mundo, ito ay mayroong meaning or sense kasi i-commit natin sa Lord at tutulungan tayo ng Diyos kung ano man yung gusto natin mangyari. And of course, ina-assume natin na yung gusto natin mangyari sa buhay natin ay kalooban ng Diyos. Diba? Kung isa kang family naman, Lord, bigyan mo ako ng wisdom, ng guidance sa lakas ng katawan, ng kakayanan para makapagtrabaho, ma-establish ko ang family ko. So, tutulungan tayo ng Diyos. Plano yun. Pursuit yun sa buhay. Bilang isang pamilyadong tao, gusto mo, maging stable ang family mo. There's nothing wrong with that. Sabi nga ni Solomon, hingi tayo ng tulong sa Diyos. Sa pang passage, Proverbs 14:23. Sabi sa Proverbs 14:23, all hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. O siya rin nagsabi niyan. So, all hard work. Kita nyo, yung salitang all. So, lahat ng hard work. Ano man yung pinapagpagalan natin dito sa buhay. Mga kapatid, ano man yun. Kung ikaw estudyante, nag-aaral ka, pagpapagal yan, hard work yan. Kung ikaw ay isang career man or woman, ini-establish mo yung trabaho mo, yung pagiging professional mo, kasama yan doon sa all hard work. Pero mapapasin po natin na doon sa verse 3, di ba, sinasabi ni Solomon na lahat daw ng work, all their labors which they toil under the sun ay baliwala. All din, di ba? Sabi niya po, what do people gain from all their labors? Kita niyo mo? Pero previously, sinasabi niya naman sa Proverbs, all labors, sabi niya, all labors or all hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. So, makita mo natin yung confusion niya, di ba? Kung paano nung una, ang mga sinasabi niya ay in consonance ng salita ng Diyos. Pagdating sa Ecclesiastes, kinontradict niya yun. Simply because nga, mga kapatid, lumayo siya sa Diyos. Pero ito lang, sinasabi sa atin, ng salita ng Diyos, malinaw, kahit ang Lord, kahit ang Ecclesiastes, na ang anumang pursuit natin dito sa mundo, hard work na pinagpagalan natin, anumang bagay na pinapagpagalan natin dito sa mundo, pagkatay ng family, pagkatay ng inyong career, ng business, anything, hindi yan baliwala. Hindi po yan meaningless. Kasi yan po ay kalooban ng Diyos. Magkakaroon lang yan ng problema kapag ang mga bagay niyan ay, inalis natin yung picture ng Diyos doon sa ginagawa natin sa tao natin. Which yung nangyari kay Solomon. Yung pinarsu niya na ang wisdom, pinarsu niya na yung maraming mga gusto niya mangyari sa kanyang buhay. Unti-unti initsapwera niya ang Diyos doon sa gusto niya mangyari sa kanyang buhay. Kaya nung na-achieve niya ng lahat ng bagay, biglang-bigla na nag-resist sa totohanan, hindi siya masaya, baliwala pala. Kasi yung magbibigay ng meaning, yung magbibigay ng essence ng kanyang success, ng kanyang achievement, ng kanyang fulfillment sa buhay, ay nawala, yung pinakamahalaga. At hindi yun things, kundi yun ay person, yung buhay ang Diyos. Mga kapatid? Dito, tama siya sa sinabi niya sa Proverbs. Basta nandun ang Diyos sa mga labors natin dito, under the sun, sigurado yun may meaning yun. Sigurado yun, valuable yun, sigurado yun, ayon sa kalooban ng Diyos. Praise God. Ecclesiastes, dito mismo, medyo basahin natin. Sa chapter 5, verses 18 to 19.
This is what I have observed to be good, that it is appropriate for a person to eat, to drink, and to find satisfaction in their toilsome labor under the sun. Ay naman, under the sun. No? During the few days of life, God has been given them for this is their lot. Moreover, when God gives someone wealth and possessions, okay, and the ability to enjoy them, to accept and be happy in their toil, this is what? Tignan nyo, this is a gift of God. Tignan nyo, this is a gift of God. Tignan nyo yung confusion niya, mga kapatid. Well, one moment, sasabihin niya, all toil, all labors under the sun are vanity. Yes. At another moment, pagdating sa chapter 5, i-affirm niya naman ang Diyos. Hindi. Okay pa lang okay yung mga, sabi niya, okay lang yung ma-enjoy din natin yung buhay dito. Kumain tayo, magsaya tayo, sa labor natin, puro trabaho, magkaroon tayo ng ating isatisfy din natin yung putang labors natin. Kita niyo yung sinasabi niya dyan. Well, kasi sabi niya, ito naman, ang Diyos, ang someone na nagbigay sa atin ng wealth and possessions and the ability to enjoy them. Hindi natin, mga kapatid, kung pinabasa natin ang Ecclesiastes, titingnan natin yung confusion ni Solomon. Titingnan natin, hindi niya alam kung anong gagawin niya. At sa chapter 1, very depressed siya, di ba? Very depressed siya, disappointed siya sa buhay. Pero later on, habang nagsimusot yung journey niya, nire-recall niya, experience niya, bila naman siyang sinasabi niya, okay naman ang labor, okay naman yung mga pursuit, kasi Diyos ang nagbigay niya. Gift pa nga yan ng Diyos. Bigyan mo natin, kung mga kapatid, ito lang, sinasabi sa atin ng Ecclesiastes, at least masabi na bagay-bagay na na-achieve natin, binibigay ng Diyos. Sabi diyan, God gives someone wealth and possession. Kaya kung ano man ang meron tayo sa buhay, na tinatangkin, whether ito ay any material possessions that we have, trabaho natin, anumang bagay na nagbibigay ng status sa buhay natin dito, nagbibigay ng stability, nagbibigay ng fulfillment sa buhay natin. Galing mo sa Diyos yan. At hindi yan masama. In fact, sabi nga niya, i-enjoy natin. I-enjoy natin. Kaya, narinig ko nga sa marami, sa iba sa inyo, di ba? Habang may lakas ka pa, habang kaya mo pang maglakad, enjoy mo na yung putang labor mo. Magkakasaan saan mo gusto. Mamasyal ka. Hindi yung kailang camera human, di ba? Hindi ka na makalakad sa mo. Gusto mamasyal, hindi na. Sa ospital na ang punta mo noon, mapakalunod ka na. Hindi mo may ito. So makita po natin dito, yung balancing perspective na sinasabi sa atin ng Diyos. Siyang nagbigay sa atin ng ability to produce wealth ng lahat ng kailangan natin para magkaroon tayo ng Diyos sa buhay. Sabi ng Diyos, i-enjoy natin. Sabi ni Solomon. Pero at the same time, hanggang natin, gift yan ng Diyos. Gift siya ng Diyos. This is a gift of God. So huwag natin abisurin. Lalo na, huwag natin kalimutan na magpasalamat sa Diyos. At dito makita mo natin na at least nakabawi siya rito sa chapter 5. Later ba nga ito, pag-aaral natin. Sinasabi lang natin na ang salita ng Diyos, ang nagsasabi sa buong revelation ng salita ng Diyos. Ang earthly pursuit, meron siyang meaning. Kasi una, ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Pangalawa, meaningful siya as long as God is included in that pursuit. The moment we isolate God from our pursuits, from our dreams, aspirations sa buhay, problema mo yun. Kakaroon ng meaninglessness ng ating pag-pursue. Kagaya na nangyari kay Solomon. Tapos isa pa, sa New Testament, 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Sabi diyan, so whether you eat or you drink or whatever you do it for the glory of God. So, tingnan natin ito. So, whether you eat or drink or whatever you do or you know, kasi very inclusive yun. So, kung tayo ay anuman ang ginagawa natin sa buhay, anuman yung pinapataabalan natin sa buhay, hindi ito masama. Of course,
ina-assume natin na legal ho yun, no? Hindi against ng batas ng gobyerno natin. Halimbawa, trabaho na rin. Hindi tayo pusher dapat. Yung problema yun. Hindi applicable yan. Hindi na natin dapat legal yung mga ginagawa natin. Acceptable. Hindi lang sa Diyos, kundi sa lipunan. So ano man ang ginagawa natin, kung ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos, then it is meaningful. So meaningful ang trabaho, meaningful ang pag-aaral, meaningful ang lahat ng bagay na meron tayo, na na-achieve natin. Kasi kaya meaningful yun kasi para yun sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. No? Itong mga bagay na ito, kaya nasabi ni Solomon na ang buhay, ang lahat ng earthly pursuit dito ay meaningless lang. Vanity lang. Wala rin buhay kasi mamamatay din ng tao. Hindi ho. Kasi kung kasama ang Diyos sa plano natin sa buhay, wala naman tayo dito mga kapatid. Merong bearing yun pagdating sa eternity. Amen ho? Kaya nga, di ba matandaan ho natin noong sa parable, wala ho yung sa outline ng parable ng talent. Di ba? Sabi ng Panginoon sa tatlong servant, so alis ako. Sabi ng master, pangalakan niya yung invest niya yung pera niya. So bumalik siya after a while, bumalik siya. So, sabi nga ng unang servant, master, yung binigay mo sa akin na 5,000 na capital, tumubo ng 100-fold. So ito pa, yung 5,000 na tumubo. Di ba ang sabi ng Lord, well done, good and faithful servant. So, meron hong kabuluhan ang buhay natin, may kabuluhan ang pagpapamilya, may kabuluhan ang karir natin, may kabuluhan ang profession natin, may kabuluhan yung mga bagay na games natin sa buhay. Natin may kabuluhan. As long na nire-recognize natin na sa Diyos galing yun, nire-recognize natin na merong nandun ang kamay ng Diyos. Merong karapatan ng Diyos sa buhay natin. As long na nandoon yun, ang lahat ng earthly labors natin, garantisado mga kapatid, ito ay meaningful, hindi ito meaningless. You know? Okay. Wala ito dyan. No? Ito lang, basahin ko lang ito. We are not barred or we are not prevented, okay, by God's word to enjoy the fruits of our labor or efforts here. We are just being reminded not to overindulge ourselves and keep the spiritual things supreme above all. So, sabi lang dito sa insights natin, hindi tayo binabawalan ng Diyos, mga kapatid. Na-enjoy natin yung fruit ng labor natin. Ngayon, hindi ho. So, kung ano man yung gusto natin enjoy dito sa buhay, okay sa Diyos. Ito lang ho ang pasubali. Pinapaalalahanan lang tayo, huwag tayo mag-overindulge sa bagay na alam natin na makakasira sa buhay natin. Madidisorient yung buhay na as a whole. Lalo na kapag na-isolate yung spiritual things sa buhay natin. Which, yun ang nangyari kay Solomon. Sinobrahan niya, mga kapatid. In-overindulge niya yung sarili niya doon sa pagpapursue ng mga earthly things. Walang Diyos. Kaya ang nangyari, nung nasa kanya na ang lahat, naramdaman niya lang, dito na siya masaya. Parang empty lang, parang wala lang. Kaya sabi niya, everything under the sun is meaningless or vanity. You know? Okay. Number 2. Sa number 2 tayo, mga kapatid. Solomon resented the cycle of things or nature and was ungrateful to God. Okay, nadaanan ko ito partially kanina. Solomon resented the cycle of things or nature and was ungrateful to God. Yeah. Verses 5 to 11, may kahabaan, pero basahin na rin natin. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Ito na ho, the sun rises and the sun sets and hurries back to where it rises. The wind blows to the south and turns to the north. Round and round it goes, ever returning to its course. Verse 7, all streams flow into the sea, yet the sea is never full. To the place the stream come from, there they turn again. Verse 8, all things, ay na naman, no? All things are wearisome, more than one can say. The eye never has enough of seeing,
nor the ear its fill of hearing. Okay, hanggang sa verse 11. What has been will be again. What has been done will be done again. Okay, there is nothing new under the sun. Okay, is there anything of which one can say, look, this is something new? It was here already long ago. It was here before our time. Kaya verse 11, ang conclusion niya, there is no remembrance of men of old, and even those who are yet to come will not be remembered by those who follow. Ayo? Kita yung mga kabatid, sa number 2 natin, sabi diyan ay Solomon presented the cycle of things, nature, and was ungrateful to God. Mga kabatid, very observant to si Solomon kasi binigyan siya ng word ng wisdom. Kaya lahat alam niya eh. Alam niya engineering, alam niya astronomy, alam niya ang botany, alam niya zoology. Lahat to, ang bagay na hindi alam si Solomon. Siya nga ang pinakamatalino ng tao na nabuhay sa buong mundo except for sa Panginoon. So, kasi binigyan siya ng Diyos ng ganung klaseng karunungan. Amen, no? Kinobserve siya ng lahat ng bagay. Dito yung pinupunan niya, yung pagsikat ng araw, pagpunta ng araw, yung pagpunta ng mga streams ng river, pagpunta sa dagat. Sabi niya, balik-balik lang naman niya. Walang ko yun, pinupunan niya, lahat yun napunan niya. Amen, no? Lahat ng bagay dito sa mundo. Kasi dahil nga may alam siya doon, may wisdom siya doon, may knowledge siya doon, sabi niya, paulit-ulit lang to. Paulit-ulit lang to. Kaya sabi niya, hanggang sa wakas, ganito lang ang ganito. Walang bago. Walang bago. Tayo, mga kapatid. Minsan, narurutin din tayo, hindi ba? Kung normal ang panahon ngayon, kasi normal lang nga tayo. Tayo yung mga namamasukan. Nagkatabaho, di ba? Mapasok sa umaga. Traffic, bubulin yung traffic. Sa trabaho, kaya ng konti, sabak sa trabaho. Tapos, mamayang hapon, dinulian na, sabak sa traffic. Pagdating sa inyo, kaya ng konti, kain, tulog na, magagahan, pasok na naman. Ayun ang sinasabi ni Solomon, paulit-ulit lang. Parang cycle ng nature, paulit-ulit lang. Nakakapagod, walang bago. Okay, o? Mga kapatid, ano pwede natin sabihin dito? Ano ang proper response? Rather than nakita ni Solomon, yung nature, nakita niya, sumisikat ang araw, lumulugo. Nakita niya yung hangin, nagbubulo, ikot-ikot lang. Nakita niya na dumaragas yung tubig, yung stream, yung river, pupunta sa dagat, uulan, tapos aaraw. Sa kanya, wala lang yun. Paulit-ulit lang yun, cycle. Wala lang yun. Walang bago, sabi. Ito, recognize gawin ito mga kabaho araw-araw. Huwag natin tularan si Solomon na naiinis tayo na naging redanan na lang. Puro ganyan na lang. Kakasawa na, talagang ganyan. Huwag kong ganon. Ang response natin ito, the proper response should be recognizing God for His power and care for us. Scriptures tayo. Sabi po sa Genesis chapter 8 verse 22, as long as the earth endures, will ito babaguhin ito ng Lord sa end time, pinag-aaralan sa progression niya. Pero ito lang, ang nangako ang Diyos na hindi pang mundo. Kakaroon, may time, may summertime, may rainy season, may autumn time, sa mga bansa na kurang seasons, summer, winter. So, may gabi, hindi ito titigil, sabi ng Diyos. Amen. So, inassure tayo ng Diyos. Inassure si Noah. Huwag ka mag-alala, Noah. Pinapangako sa iyo na magpapatuloy ang cycle, ang magandang cycle ng mundo. Akong bahala.
hindi siya titigil. So kung merong seed time at may harvest, so kakain ka, no? Kakainan ka, hindi sila magugutom. Kung may summer, may winter, so may time na magtatrabaho, may time ng pamamahinga. Kung may day, magtatrabaho, pag gabi, magpapahinga. Hindi ito titigil. Okay ho? So ito ang magandang response. Makita natin na binibigyan tayo ng Diyos, ng cycle ng nature for our benefit. So imagine niyo kung puro araw, walang gabi, mamamatay tayo sa trabaho, hindi mo ba? Hindi naman pwede puro gabi. Magugutom naman tayo kasi tayo magtatrabaho. Hindi meron po natin. So, God saw to it na ang cycle ng nature, diretso, no? Hindi siya diretso lang siya hanggang ngayon. Sinabi na rin Noah ito, thousands of years ago. Kung hanggang ngayon naman, hindi mo ba? Of course, hindi natin sinasabi na hindi nagkakaroon ng drought, hindi nagkakaroon ng kakampangan, hindi mo ba? Masyadong matindi ang init. May time naman, mayroong sobrang lagi na ulan. Pero nananatili ang katotohanan na kontrolado pa rin ng Diyos ang cycle ng nature. At kahit sa ganitong pandemic, kita nyo naman ngayon, medyo nag-normal na. New normal nga lang. Pero makikita ho natin yung grace ng Diyos na ang tayo, papatuloy pa rin ang buhay ng tao. Another scriptures. Psalm 118 verse 24. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. So ito, pag nakita natin ang nature, nakita natin yung puno, nakita natin yung mga ito, nakita natin yung pagsikat ng araw, paglubog ng araw, ngayong gabi, at magpapahinga tayo. Lumipas ang buong araw, hindi tayo napahamak. Amen ho, lumipas ang araw, kakain tayo. Ako, kung kumain sa yung mga hapunan, kakain pala. Salamat sa Diyos, kasi itong cycle ng araw na ito, naging tapat po siya, o ngayon mapapahinga tayo after this. So bukas, God willing, dito pa tayo, o edi sikat muli ang araw kasi yun ang sabi niya. Unless and until dumating na siya sa second time. Pero diretso pa rin ho yan. Kaya sabi sa Lamentations chapter 3 verses 22-24, hindi mo ba? The steadfast love of the Lord never ceases. Yung kanyang mercy, yung kanyang compassion, they are new, what? Mga kapatid? Every morning. They are new every morning. So bukas ng umaga, may bagong biyaya ang Diyos. May bagong katapatan ng Diyos, may bagong grace ng Diyos, may bagong mercy ng Diyos, may bagong provision ng Diyos. Amen ho? Kasi cycle siya. Yung cycle ng nature siya gumawa, siya nagpo-provide sa nature na yun para mag-produce para sa katapatan natin. Ngayong gabi, exhausted tayo. Marami, kung bukas ng umaga, kung may pasok na. Amen ho? May panibagong lakas tayo. Kasi nga ho, nire-replenish tayo, nire-rejuvenate tayo ng Diyos. Kaya, mali si Solomon, no? Ang response niya, wala siyang sense of gratefulness sa Diyos. Ganun ang buhay, paikot-ikot ang sikat ng araw, lulubog. Hindi malamig pa salamat sa Solomon. Lord, salamat at sa buhay. Lang sa labas na sa kanya ho, may ang tingin niya sa buhay sa kanya, ano mararamdaman niya magbindang napili sa kanya yung isang araw. Pag hindi, sa kanya, wala yun. No? Na-sentence sa kanya ang ikot ng universe parang sa kanya. So kung hindi siya satisfied, ang kanyang conclusion agad, vanity, baliwala, walang kabuluhan ang mga bagay. Sa atin noon, hindi. Whenever we see the nature, the cycle of nature, the rising of the sun, the setting of the sun, the blooming of the flowers, yung pagtubo ng mga halaman. Lord, salamat. Hindi kasi niya ng faithfulness mo, ng goodness mo sa amin. Hindi ko sabihin nun, Lord, ikaw magpo-provide sa amin. Mga kapatid? And time and again, iingatan po tayo ng Diyos. At yung sa cycle ng buhay natin, ang buhay natin may cycle. Yung nga lang, palapit na tayo sa end natin. Another day, bukas, we are nearer to our appointment with God. Pero okay lang, kung alam din naman natin, nasa Panginoon tayo. Dadaan tayo, narating tayo, kagaya na sabi sa Solomon. Death will end everything. Pero sa ating yung death, hindi siya yung end. Hindi siya yung end. Sa ating mga Kristyano, yung death is another
face ang buhay natin sa eternity with our God. You know? So maganda pa rin yung conclusion natin sa buhay dito. Kasi after ng buhay natin dito, revealing tayo sa ating Diyos. You know? And when He set up the new Jerusalem, the new earth and heaven, ayun, kasama tayong mag-reign dito sa earthly reign niya, you know, pagdating ng end time. Okay, mga kapatid. So, kung Solomon, bagay, hindi pa naman niya alam yung entirety, yung detalye ng future. But that's the same. Sa wisdom na binigay sa kanya ng Diyos, dapat na-realize niya na sobrang buti ng Diyos niya, sobrang faithful ni Yahweh para mag-conclude siya na ang buhay, which God Himself ang yung pagtutungan ng lakas, wala kasi hindi siya fulfilling. Walang dating sa kanya. Kasi nga, nabuhay na lang yung sarili niya. Inalis niya na ang motivation niyang mabuhay para sa Diyos. Used to be, ganun siya. He was living for God. Focus na siya sa others, sa mga person. And number 3, mga kapatid. God gifted Solomon with wisdom and wealth, but later rejected them. And God gifted Solomon with wisdom and wealth, but later on rejected them. Sa scriptures, tingnan po natin kung gaano ang favor ang blessing ng Diyos sa kanyang buhay. So 1 Kings chapter 3, verses 9 to 13. Kasi sabi ng Lord, bago natin basahin yan, Solomon, sa panaginip, ano ang gusto mong hilingin sa akin? Ibibigay ko sa iyo anything. So ito ang kanyang hiniling. Sabi niya, kay Solomon, ilang taon siya rito mga kapatid? Around 12 or 13 years old, no? So may emphasize siya. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours? The Lord was pleased that Solomon had asked for this. So God said to him, since you have asked for this and not for long life or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discernment in administering justice, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Ito pa, on top of this, sabi ng Lord, moreover, I will give you what you have not asked for, both wealth and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. You know? Ba? Ganun nyo. Blank check nga. Di ba? May tanong ako sa inyo. Di ba? Tanong tayo ng Lord. O anak, anong gusto mo? Darin ko sa iyo, anong gusto mong kahilingan? Di ba? Ewan ko kung naisip nyo na. Di ba yung inisip nyo na isusulat nyo na gusto nyo ibigay ng Diyos kagaya kay Solomon. Katakot na ako to, ang wisdom at knowledge na binigay sa kanya. Wala na hong gagaling kay Solomon. Except nga sa Panginoon, sa galing, sa husay. Hindi lang yun. Bigyan pa ho siya ng yaman. Ng yaman lahat at pinakamayaman din siya. At pinakilala siyang tao. Pero, ano ang naging conclusion niya? Ecclesiastes 1:16-18, no? Siyang humingi ng wisdom, ng guidance, ng knowledge. Ito ang conclusion niya. Chapter 1, verses 16-18. I said to myself, look, I have increased in wisdom more than anyone who has ruled over Jerusalem before me. I have experienced much of wisdom and knowledge. Then I applied myself to the understanding of wisdom and also of madness and folly. Dinagdagan niya na, hindi lang yung karunungan ang siniko. Pati yung kamangmangan, tinalam ko din. Hindi ko lang kung ano ibig sabihin doon. See, in-explore ko ni Solomon ang lahat. But I learned that this too is a chasing after the wind. For with much wisdom comes much sorrow. The more knowledge, the more grief. The very blessing that God gave him turned into a curse
As far as he was concerned, kasi nga ginamit niya yung knowledge, yung wisdom, hindi para para sa kapurihan ng Diyos, hindi para alamin niya lang yung mga bagay dito sa mundo. At nung nalaman niya ang lahat ng bagay sa mundo, kapag niyo discuss natin na buwi lahat sa kamatayan, paikot-ikot lang, excited mundo, ganun-ganun lang, baliwala rin pala. Wala kang maipupunda, mamamatay ka rin. Baliwala pala. Doon niya na-i-apply sa earthly. Kaya na-frustrate po siya, na-depress siya, kaya sabi niya, meaningless pala lahat. Everything is in pain. Kaya insight natin? Wala ho yan sa outline po. Accumulation of much knowledge, information, and achievements do not guarantee or does not guarantee a fulfilled and satisfied life, especially when these are not channeled into God's purposes. Kaya pag ganang mang kalawak, karami, knowledge, wisdom, skills, yung kakayanan, everything na meron tayo, lahat na achieve na natin. Hindi ito garantiya na mapupulfill tayo sa buhay. Pupulfill tayo sa buhay, masasatisfy tayo dito sa buhay. Lalo na kapag ang lahat ng meron tayo ay hindi naka-channel sa purpose ng Diyos. In case ni Solomon, hindi naka-channel ito sa Diyos, kundi dito lang sa mga bagay na naririto. Mga kapatid, yun ang nangyari sa kanya. Puno ng wisdom, puno ng guidance, puno ng knowledge, binigyan ng Diyos lang, binigyan ng Diyos ng yaman, binigyan ng Diyos ng kakayanan, binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Lahat ibinigay sa kanya. But the moment, sa chapter 1 pa lang, noong inalis niya ng Lord sa pito ng kanyang buhay, ito ang nangyari na. Everything sabi niya, meaningless pala. Yung nasayang lang, yung wisdom ng Lord, yung talinong binigay sa kanya ng Diyos, yung knowledge, yung kakayahan, yung skills, yung yaman na binigay sa kanya ng Diyos, wala lang yun. At yun ang conclusion niya, wala lang yun. Hindi niya na-enjoy. Ewan ko lang ako, anong damdamin ng Diyos. Yung sinasabi niya ito, during that time, siya yung backslide. Ano kaya ang feeling ng nakaramdaman ng Diyos na gano'n ka-ungrateful si Solomon. Gano'n siya ka-critical sa Diyos, sa mga binigay sa kanya. Of course, alam natin na tahimik na ang Diyos. Kumilos ang Diyos sa pamamagitan na siya mismo, naramdaman niya din empty pa lang lahat. Hindi lang kilos ng Diyos, pinadama sa kanya ng Diyos. Dahil ilalis mo ka sa picture ng buhay mo sa loob mo. Lahat ng inakala mo na bibigay sa mga satisfaction of fulfillment. Isiguraduhin ko sa iyo at the end of the day. Vanity yan. Ano yung vanity, mga kapatid? Sabi natin last Wednesday, smoke. Parang cotton candy, di ba? Di ba sa cotton candy? Di ba? Bulak, di ba? Sarap-sarap ng di ba? Pag nilagay natin sa ating labi, di ba? Sarap pero wala pang segundo, bigla wala na yung lasa. Parang nawala. Yun ho ang ginawa, parang visible sa kanya ng Diyos. Para lang vanity, para lang smoke, parang vapor. Lahat ng naitunda niya, lahat ng meron siya. Negative, hindi niya naramdaman ng satisfaction, ang fulfillment, kasi inalis ng Diyos. Kasi wala naman talaga doon sa binibigay ng Diyos ang fulfillment, kundi sa Diyos mismo na nagbibigay ng lahat sa atin. You know? And Solomon learned it the hard and sorrowful way. Buti na lang, later on, nakarecover siya. Amen po. Praise God, mga kapatid, meron pa akong dinagdag dito, pero titigil na ako kasi sabi ko academic. Nag-exceed na nga ako, sabi ko 45 minutes lang ako. But before I end, mga kapatid, di ba, sabi ko sa inyo yung introduction natin, Dust in the Wind na kanta, di ba ng boses ko? All we are is dust in the wind. Yung po sumulat nito, si Kerry Livre. Sa pag-search po natin, naging Kristiyano siya. Nung time na nag-Christian siya, gusto niya na na-disband ho sila, yung banda nila. Ba't na-disband? Dahil sa kanya. Kasi napansin ng mga bandmates niya, yung mga lyrics niya, medyo tungkol sa Diyos.
Yun ang mga gusto niyang ipasok. Kasi isa siya sa mga composer. So, dahil dito, hindi na nagustuhan ng bandmates niya. So, na-dissolve po yung band. Siyang nawala. Actually, yung Kansas ko nagpatuloy. So, ano ho ang latest kay Kerry Livgren, no? Yung sumulat ng Lasito. Sabi niya, siya po nagtuturo ng Sunday school sa isang church sa Amerika. Sabi niya, I am a family man, but I also, busy rin ako sa ito, turo ko ng Sunday school. Ilang taon na ako nakakaraan, na meron siyang kantatang binabalak about the resurrection of Lazarus. Kantata ito. Yung mga musical na may action, kantata. Pero hindi pa ito gawa, no? Kasi nga, gusto niya na maging very, sana nga matuloy, no? Na maging very, maganda ang kalabas. Dahil sinasabi ko lang ganito, mga kapatid. Ito si Kerry Livgren, nabuhay din siya, banda rock group kasi ito. Hindi ko alam mo kasi, kung nag-research na siya noon, pero tayo ko nga sa inyo, yung lyrics ng Dust in the Wind, sabi niya, diba, everything is dust in the wind. Pero nung nakakilala siya sa Panginoon, talaga ko, nagbago na yun. Alam niya na hindi everything is dust in the wind. Hindi meaningless. Alam niya, meron ng meaning ang buhay niya. At right now nga, mga kapatid, tuturo siya na Sunday school. At siya po, ayan ko, gusto ng mga ng kanta. So, yung natuklasan ni Solomon na negative, nakita niya positive pala. Ayan na pala siya, medyo kalbo na siya. Ayan si Kerry Livgren ng Kansas. At sumikat yung kantang yun, 76, 77. Dust in the Wind. Nung narinig ko nga yung awit na yun, sabi ko, hindi pa ako Christian nun. Nakita ko yung lyrics nito ay malalim. Yung panahon, nag-research na siya noon. Pero pinili niya ang Panginoon. Pinili niya kaysa doon sa band niya. So, decided na nag-put na siya. Kasi nakita niya na yung meaning of life. Amen, ho? Hindi na everything is dust in the wind. Hindi na. Everything has a purpose kapag nakilala natin ang Panginoon. At salamat, nakilala natin ang Panginoon. So, our life is meaningful. Hindi siya in vain, kundi purposeful siya. May meaning siya. Amen, ho? Magandang gabi sa ating lahat. At dahil po wala tayong MC, magpapray na po. Aming Ama, salamat po sa iyo sa oras na ito, sa yung salita na napag-aralan namin. Kasi chapter 1 pa lang po kami ng Ecclesiastes. At pinakita muna po sa amin sa gabi ito na talagang magiging monotonous, magiging redundant, magiging empty, magiging unfulfilling ang buhay namin the moment na pinasulang lamang namin ang mga bagay dito sa mundo na hindi naka-align sa iyong purpose o sa buhay namin. So Lord, nawa patuloy kaming matuto sa buhay ni Solomon. Kung meron ng mga symptoms na kung saan sa buhay namin at present, gusto na namin i-pursue ang mga bagay dito apart from you, Lord, i-check mo po kami. Kung may mga bagay-bagay na wala sa amin, na kay Solomon ay nangyari ang lahat, huwag po namin isipin, Lord, na hindi fulfilling ang buhay dahil maraming mga bagay na wala kami at tinatanda. Because life's fulfillment does not depend on anything, but solely it depends on a person, and that person is you, our Lord Jesus Christ. Thank you for coming to our life. Thank you for giving me sa aming buhay. We bless you tonight and only tonight. Mga kapatid, sa gabi ito, tanggapin niyo po ang mayamang pagpapala ng ating Diyos. Sumayin niyo po ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang kanyang kabutihan, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoon sa Kristo, kasama po ang aliw, kalakas ng Espiritu ng Diyos at ang kanyang gabat at pagsimanit ng lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli, pagpalain tayo ng ating Diyos. Deng? Thank you, Mike, sa pag-MC. Thank you, Deng. Thank you, Tech Group. At thank you sa bawat isa. Diyan na po Thank you. God bless you. Diyan na po nagtatapos ang ating Bible study. Maraming salamat po sa inyong pag-attend. Maiwan lamang po yung worship team para po sa sandaliang meeting. Salamat ng marami po. Good evening po. Bless you,
Yun lang. Kayo eh, positive. Opo.